isang alay na awit, bawat tintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat tintig, alay na bawat paghinga, alay na awit sa'yo. Happy New Year, Jake Lang family! Sama po, Happy New Year, Jake Lang family! Yan. Wait lang. Yan. Magandang araw po sa inyong lahat, and we are so blessed to see you here together again. Hallelujah! And today is the first Sunday. Tama ba? First Sunday of the year 2024, and salamat sa Panginoon because of His grace dahil magkakasama pa rin po tayo ngayon. And I know, love na love ng Jake Lang family and fellowship, di ba po? Kaya tanongin niyo po yung katabi niyo. Kasi di ba, New Year. So, lagi ang naririnig natin, mga New Year's resolution. So, pag New Year's resolution po, more of, di ba, parang negative side ang fino-focus. So ngayon po, ibayin natin. Tanungin niyo yung katabi niyo, ano po yung parang goal niya for this year? So pwedeng material yon or hindi material yung gusto niyang goal for this year. Share niyo po kahit isang bagay lang sa inyong katabi. Praise the Lord. At alam ko po na hindi pa man po nangyayari ang lahat ng yan, but mangyayari po yan this year. Amen? Amen. So shall we all stand and together, let's worship our God na hindi po nagbabago, who is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Worthy of all our praise.
save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Jesus is highly, mighty. Yes, Lord. Worthy. You are Jesus. Gracious, patient, generous. And there is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Excellent, magnificent, omnipotent. Jesus is living, loving, and there is no other name that is greater. Jesus, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same. Come on, church. Yesterday, today, and forevermore. No other name that deliver and restore. Oh, Jesus the same. Yes, He is. Yes, Lord. There is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same. Yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same. Yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater. No other name that is greater. Yes, church. No other name that is greater than Jesus. Amen. Yes, church. No other name but Wala pong ibang pupurihin kundi ang Panginoon lamang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Pwede po bang tuloy po nating purihin ang Panginoon ngayong araw? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong katapatan po sa aming buhay. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat. Kagaya nga po ng kinanta po natin. Thank you, Lord, because He is the same yesterday, today, and forever. Amen po ba? Amen. As we see po ang ating Panginoong Jesus
sa mga Biblia po natin, patuloy po nating makita po yung puso ng Panginoon. This year, He is the same po sa ginawa niya po last year sa inyo. And much more po ang nakalaan pa po para sa inyo. Amen po ba? Amen. Pwede po nating itaas yung kamay po natin. Lord, maraming salamat po, Panginoon Jesus, dahil wala po kayong katulad, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, dahil naging tapat po kayo. Maraming taon na po ang nakalipas. And right now po, Panginoon, sa 2024, Lord God, maraming salamat. Dahil patuloy po pa rin, Panginoon, ang inyong katapatan at hindi po ito matatapos, O Diyos. Lord, maraming salamat dahil hindi po namin kailangang kumbinsihin na kayo'y maging tapat dahil kayo'y tapat na po, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami that this 2024 po, Panginoon, makita po namin, maniwala po kami sa inyong kabutihan po para sa amin, O Lord God. Maniwala po kami sa inyong pangako po, Panginoon, dahil nakahanda na po itong lahat, O Lord God, this 2024 po, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po as we start po, Panginoon, this year with this first service po namin for this 2024, Lord God. We just pray po, Panginoon, na patuloy niyo po, Lord God, na ibuhos ang inyong pagmamahal sa amin. Patuloy po naming maramdaman ito, O Diyos. At patuloy din po kaming magkaroon ng pananampalataya na tunay nga po, O Diyos, na kami ay inyong mahal, O Lord God. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, because we know, Lord God, na yung foundation po, Lord, ng aming faith ay hindi po dahil sa amin, kundi dahil po sa ginawa ng aming Panginoong Jesus sa cross, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, because the work is finished, O Lord God. Lord, this 2024, we will not strive po, Panginoon, po, Lord God, para, Lord, maging katanggap-tanggap, but, Lord, we will rest po, Panginoon, sa ginawa ng aming Panginoong Jesus, O Lord God. And just, Lord, we just want po, Panginoon, that through this righteousness, Lord, na inyo ibinigay po sa amin, O Lord God, ay patuloy niyo po, Lord, na bigyan po kami ng bunga sa aming mga buhay, O Diyos, sa aming pagbibigay, Panginoon, sa pagiging patient po, Panginoon, sa pag-strive po, Panginoon, sa trabaho, sa pag-give ng best po, Panginoon, sa aming ministry, sa aming work, sa schools po namin, O Lord God. Lord, maraming salamat, O Diyos, and we pray po, Panginoon, that whatever it is, O Lord God, na naging challenges po namin last 2023 po, Panginoon, financially, O Lord God, emotionally, mentally, Lord, or even sa health po, Panginoon, this 2024 po, Panginoon, maraming salamat because we know, O Lord God, you are willing po, Panginoon, to give us these things, O Lord God. Maraming salamat, O Diyos, and right now, Lord, we are praying po, Panginoon, for continuous breakthrough po, Panginoon, sa mga buhay po ng bawat isa, O Lord God. And this service po, Panginoon, I pray na patuloy po kayong mangusap, O Diyos. Gamitin niyo po ang aming speaker today po, Panginoon, na makarinig po namin kung ano po ang nasa puso ninyo. And Lord, we pray din po, Panginoon, as well, yung mga puso po namin, yung tenga po, Panginoon, yung mata namin, Lord God, na makapag-focus, O Lord God, sa mga salita, Lord, na inyong ibibigay po today. Lord, maraming salamat. And because, Lord, we know po, Panginoon, that if we expect, Lord God, sa inyo po, Panginoon, hindi po kami mabibigo, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody will say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Praise God. Praise God. Happy New Year po! Praise the Lord. Ayan. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that follows Christ and makes followers of Christ. Amen. Pakitingnan nga po, dahil New Year po ngayon, pakitingnan po yung mga katabi nyo kung New Year din ang muka. Mukhang New Year. Mukhang sawa na. Alright. Dahil po dyan, we would like to grab this opportunity po. Okay? Na ma-invite po natin or ma-welcome po natin. Meron po ba tayong first-timers dito? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Dito po sa right side, meron po ba tayong first-timers? Dito po sa gitna? Dito po sa gilid, first-timers? Meron po? Saan? Ayun, kakaupo lang. Ayan, welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church. Ayan, doon po sa mga malalapit, pwede pong pakikamayan. Dito po sa kabila, meron pa po ba? Okay.
Ayan, sa lahat po ng mga nanonood po sa ating live stream, kung ito po ay first time ninyo makasama po namin sa aming live stream, we would like to invite you every 7 a.m. and 10 a.m. every Sunday na maka-attend po dito sa physical service po natin. And also, sa lahat po ng mga uma-attend na po na regular attendee, pakitype lang po dyan yung buong pangalan ninyo at yung buong pangalan ng kasama po ninyo. Amen. Dahil po, no, medyo kilala niya kung sino ang mga katabi ninyo. Pwede po ba tayong tumayo saglit? At mag-spend po tayo ng 1 minute. Pwede po bang maghanap kayo ng isang hindi nyo pa masyadong kakilala dito sa church at pakikamayan nyo po siya at pakisabi po sa kanila ang blessing this 2024. Sige po, tayo po tayo at maging din po doon sa mga first-timers po natin, pwede nyo pong lapitan sila. Ayan. Isa lang po isa. Pero dapat sa kabilang ibayo, okay? Sa kabilang ibayo. Praise the Lord. Ayan. Ayan, sige po, ipatuloy nyo pong ipakita ang inyong mga magagandang ngiti sa inyong mga ka-churchmates. Ngayong araw, ngayong 2024. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Ayan. Alam niyo po, pag nandito po kayo sa taas doon, napakaganda pong tingnan yung mga ngiti po ninyo na dinadala doon sa mga kabilang ibayo ng mga upuan. At nawa po, no, thank you Lord because alam ko po, no, I think the Lord is saying to us this year na marami na pong magiging challenges or baka marami po sa inyo nakakaramdam na ng mga challenges this 2024 but alam niyo po, yung ngiti nyo po, ituloy nyo po yan because that is by faith. Amen po ba? At everything will work together for good. Amen po ba? Amen. Sige po, palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Praise the Lord. At dahil po dyan, no, darako po tayo sa ating mga announcement and we would like to invite you this coming Wednesday. Meron po tayong Faith Night. So ayan po, no, I believe po kung meron po kayong mga challenges kaagad this year, we would really like to invite you po this coming Faith Night where our encouragement po is matuloy pong mapalakas po yung pananampalataya po natin sa Panginoon or sabihin po natin mas maging firm po. Amen po ba? So this coming 6:30 ng gabi, punta po kayo dito and we will praise the Lord and also listen sa ating Panginoon and also po dalhin po natin sa panalangin ng ating mga concerns. Amen po ba? Pakisabi po sa inyong katabi, sigurado akong magkikita tayo sa Faith Night by faith. Sige po, pakisabi sa inyong katabi. Amen. Ayan. Praise the Lord. Okay, and this coming January 21, okay? January 21, after po ng second service po natin, magkakaroon po tayo ng family meeting and church election. So sa lahat po ng mga members na po, official members ng Marikina Foursquare Gospel Church, we would like to invite you po this coming January 21 dito po sa ating family meeting and church election. So kung meron po kayong mga gagawin ay pwede nyo pong schedule na wag po sa January 21. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Pwede po bang palakapahan po natin ang Panginoon? Praise God. Good morning po. Yan, Happy New Year. And another year na naman ng mga challenges, katulad ng sinasabi ni Pastor Nats. Yan, pero
Lahat po ng challenges na darating sa buhay natin is ma-overcome natin dahil kasama natin ang Diyos. Naniniwala ba kayo? And kasi isa po ako sa mga nakaharap talaga ng mga challenges, pero napakabuti ng Panginoon, ayoko pong umiyak. Pero napakabuti talaga niya. Yes. And this time, ang goal ko, hindi ko nasabi kay Hilda kanina, na gusto ko mag-level up na yung aking tithes and offering. Sana po, nawa, ang bawat isa po, yun din yung maging goal dahil ang Diyos po natin ay tapat, ang Diyos natin ay mabuti at patuloy na nagpapala. And sa ating pagbibigay, nawa ay andun palagi yung ngiti katulad din na sinabi ni Pastor Nats. And parang lahat ng sasabihin ko, sinabi na niya eh. And sabi nga, God loves a cheerful giver. So, ayan lang po at tinatawagan ko na po yung mga ushers. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo last year kung paano mo kami pinagpala. Minsan hindi kami tapat, pero ikaw, tunay kang tapat. Napaka-faithful mo. Kaya this year, challenge namin yung aming sarili na patuloy kaming maging pagpapala, hindi lang sa bawat isa, kundi sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na mabuti at ikaw ang nagbibigay ng aming mga pangailangan sa bawat araw. Salamat po, Diyos. God bless yung aming ibibigay sa iyo dahil ito'y galing din at dapat lang na ibigay namin sa iyo. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Anyong haseyo, Sister Soyla. Uy, pati yung tithes envelope natin, nag-level up yan. Napansin nyo? Hindi nagtitipid ko, Lord. Ha? Para makita nyo talaga yung logo ng Force Girl. Right. Check niyo po yung katabi niya kung gising na po siya kasi hindi na nasanay ng maaga gumising yata. Parang ngayon na lang ulit na pabago. Okay. Alas 7 na kanina, kukunti pa lang kami. Praise God. Thank you, Lord. Sino po may dalang bato ngayon? Pakitaas lang ang kamay na may dalang bato. Bato. Siyempre, pag addict ka, hindi mo ilalabas yun, di ba? Sino ang may aladar na dito na ano? Alright. Salamat sa Diyos. Okay. Tanong lang po, sino ho may dalang salita ng Diyos? Ang Bible po, pwede ho tumayo lahat na may dalang physical Bible po. Yung printed Bible like this. Ayan. Magbibilang lang ako ha kasi literally titingnan ko lang over time titingnan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 lang. Okay, 22 lang ha. Thank you. Okay. Titingnan ko lang po sa mga susunod na linggo pag tinatawag ulit yung may dalang Bible kung mag-i-increase siya ha. Kasi po, ngayon buwan ng January ay we are celebrating National Bible Month. Pero sa bansa lang po yon na celebrating this month. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi pwedeng 1 month lang yan. Okay? Tayo po ay whole year round. Tayo po ay nakadepende po sa ating pundasyon ng salita ng Diyos. Okay, so ngayon pala sinasabihin ko na po sa inyo ay welcome pala. Good morning sa mga, good afternoon and good evening sa mga the live stream. May tatlo ko introduction. Bakit tatlo introduction ko? Kasi I need to set the theme for the whole year. Kasi 'di ba, natapos po tayo sa 360-degree missional impact, okay? Last year po ng 2023. And in view of the maraming challenges sa totoong buhay, maraming challenges na dadating sa mga dadating na taon. Ayon sa bolang kristal yon, hindi po. Maraming challenges na darating. So we as Christians
should be solid as a rock. Na po, kailangan ho maging matibay. The church would like to see and we desire to see stronger, unshakable followers of Christ. Kaya hindi lang basta followers of Christ, kundi very strong and unmovable, unshakable followers. Kaya ang theme ho natin for the whole year is the solid rock. Okay? Pakisabi po niyo ngayon, the solid rock. Okay? The solid rock. Seeing at the end of the year that you and I will become solid as a rock, followers of Christ. Solid as a rock. Okay? As followers of Christ, because we are found on Christ, the solid rock. Okay? Kaya ka mas strong because yung tinitindigan mo ay matibay na pundasyon. Okay? And for the month of January, we shall talk about the firm foundation. Okay? Yung buong January po, firm foundation. Okay, matibay po. Matibay na sandiga, matibay na pundasyon. Ayan po yung topic natin for the month. Okay, but this first Sunday, as I kick it off na po, this first Sunday of year 2024, hindi ho muna tayo magiging matigas yung puso natin, kundi kailangan ho maging tender for God's Word. Sa unang araw ng pananambahan natin, gusto ho natin na yung puso ho natin ay tender, malambot po, para sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, hindi ibig sabihin nun, magiging tender ang tinig ko, kundi bato-bato pa rin na galing sa langit, ang tatamaan ay praise the Lord. Salamat kasi nakakatakot pag hindi ka na naapektuhan. Patay yun eh. Ang patay lang yung hindi naapektuhan eh, di ba? Pero hanggat nabubuhay tayo, maganda yung naapektuhan tayo. We are being challenged. Our faith is being, renewed. No po. Maganda po yung ganon kesa yung ilag po tayo na ilag. Huwag kayo iilag pag para sa inyo. You just say, Lord, thank you for the reminder. Praise God. Thank you for reminding me. Mas maganda yung ganon yung attitude. Yun yung sinasabing tender ka para sa salita ng Diyos. Okay. Tandaan nyo po, when pastors make a message, nagme-message po, we allow the Holy Spirit to speak through us without any person in mind. Tandaan niyo yan, para kay ano to message na to? Para kay Sister Auring to. Talagang sasadyain ko na tamaan siya. Napaka-special ba masyado ni Sister Auring para gagawa ako ng buong message na hirap ako para lang sa kanya? No, it's really, it's not logical. It's not practical. And it's not please sa Lord. Okay? So, whatever the message is, tawaan tayong lahat kasi kami naman talaga yung unang tinatamaan dito eh. Kaya kami talaga yung unang nagte-thank you kay Lord because of yung transformation na ginagawa ng Word of God sa amin. So, double-edged yan lagi. Alright. So, yan po yung introduction. Kasi first Sunday, daming kailangan background. Okay? So, always bring your Bibles, not just your phones. Okay. Speaking of stone or rock. Okay. Ang title ho na atin pong message ngayong araw is Set on a Stone. Set on a Stone. And tignan niyo yung figure na yan mamaya babalikan ko yan. Set on a Stone. Sa Tagalog, pwede ko bang sabihin, taga mo sa bato. Okay? Babalikan ko yan mamaya. And speaking of bato or rock or stone, okay, maraming structures all over the world na talaga ang pundasyon, syempre, bato, laging bato. Okay, let's look at this first one. What is this? Ay, na-edit ko na yan, hindi ko na-save. Okay. Yung Pyramid of Egypt. Okay, so syempre po, mga bato yan. Although merong mga, meron po yung conspiracy theory na talagang may kamay daw ng Panginoon, ng angels, ng God daw tumulong gumawa niya. Kasi sobrang perfect daw ng pagkakagawa. Saktong-sakto, skwaladong-skwalado, ganun. Kaya yun po yung conspiracy lang doon sa bagay na yun. Whether may supernatural hand ng Panginoon o gawa ng tao yan,
still, yung bato niya na napakatibay na hanggang ngayon na nag-exist pa. Ano pa po? Next po, ang figure. Yan, the Parthenon of Greece. Okay, sa mga nakapunta na sa Greece, yan po yung, actually, isa ho yung struktura na medyo nag-aano po sa isang idolo. Yan, sa isang Diyos-Diyosan po. Okay? Pero napakatatag niyan, medyo nasira na lahat, pero siya medyo may naiiwan pa siya ng mga structure na gano'n, yung mga pillars nila. Ito po ay 447, 43 BC. So, ganun na siya katagal, okay, to honor their patron goddess, okay? Ano pa po? Yung Aztec Temple of the Sun, the Stonehenge in England. Ayan. Nakita ba? Minsan dumadaan yan sa, sa walls, wallpaper ng, ano tawag doon? Yan. So, Windows yan. Stonehenge in England. Sabi nila, paano nagkaganon yung formation na yan? Okay. Pero dahil lang yan sa mga, go back to your science classes, okay? So, yan po sa England. And even in Rome, sabi nga nila yung mga kalye daw sa Rome, kung paano, ano pala ang simento nga pala, original nila, nag-originate sa Rome. Anyway, so yung mga bato-bato po ng mga kalye daw po sa Rome na dapat nakakatibay-tibay kasi nga, parang nandyan po talaga yung mga bato-bato na napakatibay. Okay? Washington, D.C. The White House po. The White House. Ang alam ko lang White House, yung may multo eh. Pero itong White House, hindi ko lang may multo dito. Sa Amerika po yan. Yan po yung Oval Office ng Presidente ng Amerika. Okay? So, yan po. Talagang yung strength daw niya, syempre, hindi pwede yan pasabugin basta, tapos sasabog lang basta kung hindi matibay talaga yung building na yan. Because the rock is the Great Wall of China, yan. Ayan. So mga bato-bato yan, hindi yan basta, alam nga naman, gusto ko naman pumasok sa property ng China. Sige, i-drill ko lang yan, pakakapasok na ako. Hindi po, ganun katibay po. Because the rock is the symbol of stability. Okay? The rock is the symbol of stability. Next slide po. Okay? That's why, pag nag-iisip ang tao to build, kailangan matibay. Matibay, dapat batong maayos. Kumbaga, metaphor talaga ito ng Panginoon Diyos. Okay? Strong. Okay? Steadfast, consistent. Okay? Solid. Hindi basta-basta nauusog. Hindi basta-basta nauuga. Okay? Refuge for those in need. Okay? Sa Philippines, ano mga main buildings natin? Yung UST, sa mga nag-aral sa UST, yan, yung main building nyo, sobra daw tatag niyan. Okay, over the years, okay, dumaan na yung mga gara-gara. Okay, Nicanor Reyes Hall ng FEU Complex, yan daw, matitibay yan. Ang PICC, na kung saan graduate ang marami sa inyo, po, doon kayo. Yung isang pastor ho natin na engineer, siya ho yung isa sa mga engineers doon sa nag-admin. Engineer po doon, si Pastor Ed Aurelio. Okay, ang Cultural Center of the Philippines, siyempre, hindi yan basta-basta masisira. Ang dami nang nag-perform dyan, ang dami nang nangyari dyan sa CCP na yan. Film Life Building sa Manila, National Museum, punta kayo sa Maynila, ang dami nyo makikita. Okay, so ibig sabihin, ganun katitibay dapat because maayos yung pundasyon. Kayo na lang mag-research, paano yung Burj Khalifa ng Dubai. Mga taga-Dubai nating mga kababayan at mga kapatiran, pa-explain nyo na lang po sa kanila. Pero may YouTube tungkol dyan. Alam ng tao na kapag kailangang tumagal ang isang bagay na i-build nila, dapat sa ibabaw yun ng matibay na pundasyon ng bato. Because rocks are enduring. Tumatagal po kasi. Okay? Rocks are enduring. It lasts for a long, long time. Okay? Minsan, hindi mo na kailangan nung aesthetics masyado, ng structure. Kasi kahit gaano kaganda minsan nung ibabaw, mas importante yung kung ano yung nasa ilalim. Okay?
Imagine po kung 60-year-old building, kung hindi naging matibay ang mga pundasyon nito, 60 years old, na yung building 50 years old, imagine mo kung hindi matibay. Imagine niyo lang po ha, sa dami ng earthquake dito sa Pilipinas, sa dami ng baha-baha, kung ano-anong nangyayari sa nakalamidad sa Pilipinas from Luzon to Mindanao. Imagine niyo po kung ang mga buildings natin dito ay hindi maayos yung pundasyon. Siguro napakagulo talaga, no? Kaya makikita nyo, halimbawa ng Yolanda, makikita mo talaga yung structure talaga na hindi maayos, di ba? Yung foundation. Ang bilis nilang umuga, konting nabahalang ng konting, bumigay yung buong bahay. Okay. Matthew 7:24-27. Can we open our Bible please to Matthew 7? Although you can look at it naman sa ibang parallel Gospels, pero sa Matthew na lang po. Matthew 7:24-27. I'll be reading from the Magandang Balita, Biblia. Matthew 7:24-27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan na malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan na malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ibig sabihin po, kailangan talagang maging matibay. Nagiging marupok ang tao dulot ng mga maraming bagay sa paligid na nangyayari sa kanya. Sa panlabas, sa panloob na nangyayari sa kanya. So, kailangan natin maging matibay. Mabuti na lamang, o sabi ni Zia, buti na lang daw, may salita ng Diyos. May salita ng Diyos na ating pinag-aaralan tuwing linggo, inyong binabasa bawat araw, upang tumibay yung ating pundasyon. Upang hindi tayo tuluyang tumumba. Pastor Akay, tutusin, tumumba nga ako ng 2023. Pero sa biyaya pa rin ng Panginoon Diyos, you are still standing. And I'll talk about that sa communion portion po natin. Okay. I'm gonna show you my first point now, but gusto ko lang hawakan niyo muna yung dalawa niyong tenga. Ayan. Tapos parang buksan, yung bubuksan nyo. Paano mo binubuksan? Ayan. Okay, tapos tignan nyo yung katabi nyo. Sabihin nyo sa kanya, ang may tenga, kailangan makinig. Ayan. May tenga ba? May tenga ba? May hinawakan bang tenga? Okay, sige po. That will be found in Mark 4:9. Okay, ang may tenga ay kailangang makinig. And he said, he who has ears to hear, let him hear. Ang may tenga, makinig. Bakit nga ba may tenga ang tao? Bakit nilagay ni Lord yung tenga? And he's not only talking about physical ears, but he's also talking about the spiritual ears. Sa panahon ni Prophet Jeremiah, sa mga familiar po sa Book of Jeremiah, ang kasunod ho nun ay Lamentations. Kaya siya Lamentations kasi sobra nang nananaghili yung spirito niya. Para siyang namatayan, naglalament, nagigrieve, sobra mabigat ho yung puso niya. Sabi nga nila, the weeping prophet si Jeremiah. Bakit? Kasi sinasabi na ng Diyos sa kanya, Jeremiah, sabihin mo sa mga Hudyo, sa mga anak ko, the chosen nation that I have, mga Israelites, sabihin mo talagang hahayaan ko sila na maging captive ng Babylon at magpasakop na sila sa Babylon.
Sige, bumuo sila ng buhay doon, magtanim sila, ganun. Sige lang, magpasakop lang sila. Kasi kasama ito sa consequence, yan, minomodernize ko lang, kasama ito sa consequence ng kanilang pagtalikod sa akin. Pero, ingatan ko pa rin sila. So, ganun. Kapag sinasabi na daw yan nila Jeremiah sa kanila, kasi medyo matindi yung pagkakasabi. Sinabi sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, tapos sasabihin niya ganun, uubusin ang Israel katulad ng isang ubasang walang ititirang bunga. Ganyan ba naman ang sasabihin mo? Lulipulin kayong lahat. Parang ganun syempre. Kaya tipunin mo ang lahat ng maaari mong iligtas. Makikita mo pa rin yung grasya ng Diyos doon na, uy, ayusin nyo. Kaya ayusin. Habang may panahon pa. So yun naman na sinasabi ng Diyos, ito gagawin ko, lilipulin ko. Kasi nga matigas ang ulo. Ganun. Pero, mag-ayos kayo. Parang ganun, magsisi kayo, mag-ayos kayo. Ganun. Habang may panahon pa. Yun naman di ba? Hindi naman talaga siya puro galit na parang pinapakita ng Diyos. Yung justice niya, nandun pa rin yung care niya sa mga tao. Sabi ni Prophet Jeremiah, sino po ang makikinig sa akin kung sila'y kausapin ko at bigyang babala? Sarado ang kanilang mga pakinig. Ayaw nilang pakinggan ang iyong mga mensahe at pinagtatawanan pa ang sinabi ko. Ganun na ho talaga ka-desperate si Jeremiah sa nararamdaman niya. Wala naman hong nakikinig sa akin, Panginoon. Ang hirap na hong kausap ng inyong mga alak, yung mga pinili ninyong tao. Hindi na ho sila nakikinig. Sino pa ho ba'y makikinig sa akin? Ibig sabihin, from the people up there hanggang dun sa mga mahihirap na tao, walang nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Kaya ganun na lang yung pagdadala mga atin ni Jeremiah. Hirap na siya kasi hindi lang naman yung one time, big time. Ang dami na niyang series niyan Kumbaga sermon serye na yan. Prophecy serye na yan na sinasabi sa kanila, ganito gawin niya, ganito. Ako, walang nakikinig. Hindi kasi naniniwala ang mga Hudyo na pinapahintulutan ng Diyos na sila ay malipol ng taga-Babylonia. Hindi nila maisip, kung mahal kami ng Diyos, dapat hindi kami na ganito Parang ganon, okay? Nagmamalaki pa. Kasi nga matigas nga po ang ulo nito. Ilang beses na nagpapaalala, ngunit nagtataeng ang kawali ang mga Hudyo. Hindi alam niya na mga kabataan, ano yung sabihin na nagtataeng ang kawali. Tanong niyo nga yung katabi yung kabataan, alam mo yan? Alam mo yung sabihin yan? Matatanda lang ang may alam niyan. Pero ginagawa yan ng mga kabataan. Okay, ano ba meron sa kawali? May tenga siya, pero nakasarado yon, di ba? Wala namang daanan, kundi mantika dyan, di lumabas doon, mga ganun. Di lumabas yung usok doon, mga ganun. Hindi, sarado, may tenga siya, yung hawakan, pero sarado yon, sealed syempre yun. Ganon ang nangyayari sa mga tao, katulad naman natin din, di ba? Nagtetaeng ang kawali. Naririnig naman, pero parang walang naririnig. Katulad ko ngayon, nagsasalita ako. Alam ko, hindi 100% na nakikinig lahat. Napapakinggan ng mga ibang mga nanliligaw dyan, ito yung sasabihin ko mamaya sa aking crush. Yun ang naiisip niya ngayon, hindi niya ako naririnig ngayon. Hindi niya nakikinig sa akin. Yung may negosyo mamayang hapon, yung naiisipin niya paano mangangolekta mamaya, hindi yan minsan nakikinig sa akin. Yung mga nakikinig sa akin, say amen na malakas. Ayun. May mga tatlong hindi nag-amen. Joke lang po yan. Parang tayo rin po ito lahat bilang mga anak ng Diyos. Nagtetengang kawali din tayo. Akala mo nanay ka, mga anak mo lang yung nagtetengang kawali. Tayo rin kaya. Tayo rin po yan. Turo kayo sa isang taong malayo sa iyo. Sige, talikod kayo. Para ikaw rin yan. Yan malayo, huwag yung katabi mo. Para ikaw rin yan. Para yung game namin kahapon na pinag-game namin. Para ikaw rin yan. Huwag na tayong lumayo. Kasi parang ako rin yan.
Parang ikaw rin yan. Kahit pa yan linyahan ng mga magulang, linyahan yan ng mga guro, linyahan yan ng mga bisor. Parang di ka nakikinig. Mga foreman, pakinggan mo ba ako? Ganon. Linyahan dapat yan. Linyahan yan ni Jeremiah. Kasi wala nga nakikinig. Okay. Sa buong taon ng 2023, gaano tayo nakinig sa salita ng Diyos? Rate yourself from 1 to 10. 10 being the highest. Sarili nyo, tahimik lang kayo sa sarili nyo lang. I-grade nyo yung sarili nyo, 1 to 10, 10 yung pinakamataas, na sobrang 10 ako sa pakikinig sa salita ng Diyos. So, bahala na po kayo. Bahala na po kayo. Hindi lang paglinggon, tinutukoy natin yung bawat araw na lumilipas. No po? Hindi lang tinatanong yung pakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang tinatanong kung ilang beses ka nagsimba. Magkaiba ang nagsisimba at nakikinig ng salita ng Diyos. Tama po? Tama po? Hindi lang tinatanong kung ilang beses ka lang nag-care circle. Kasi posible nag-attend ka ng care circle, lagi may pagkain sa care circle namin. E di lagi ka nandoon. Pero hindi nakikinig pala ng salita ng Diyos. Hindi lang tinatanong kung ilang beses ka lang nagtatides. Kasi ang pagbigay lang ng tithes, pero hindi kasama yung katawan mo, medyo may konting problema yan. Kasi pag tinignan mo ang Leviticus, pag tinignan mo Old Testament, kailangan ikaw may dala talaga ng tithes mo. If you want to be really strict about it, no? Although ngayon kasi online. Okay. So, naintindihan natin yan. Hindi tinatanong ko ilang beses ka lang nag-online prayer cell, uma-attend ka ng faith night. Hindi yun eh. Kundi, anong grade mo sa pakikinig talaga sa salita ng Diyos? Kaya ang tanong ni Jeremiah, at tanong din natin, sino pa ba ang makikinig? Sino pa ba ang nakikinig sa Diyos? Ayun. Ang may tenga ay nakinig. Point number 2. Sundin natin pareho. Okay, may gusto ko ipuntong doktrina dito, ha? Sundin natin pareho ang Diyos at ang kanyang salita. Bilang pundasyon, kailangan po pareho natin yang sinusunod. Siyempre, mabubuting bagay naman yung sinabi mo kanina, Pastor ako, di ba mabuting bagay naman yung mag-care circle? Opo, mabuting bagay ba yung mag-tithes? Opo, mabuting bagay ba yung magsisi? Opo, mabuting bagay ba yung magsimba? Siyempre, mabuting bagay yan. Pero, higit 50 verses sa Biblia ang nagbanggit ng katagaan ni Jesus na ang may tenga ay makinig sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Okay, sa kanyang salita. Bakit ka mo? Kailangan ko munang bigyan kayo ng illustration. Kasi, literal, pag medyo parang sa iyo yun, okay, kurutin mo na lang yung sarili mo, ha? Okay. Literal kasi na hindi nakikinig kasi kahit nasa simbahan. Nagse-cellphone, natutulog! Yan, tinigising ko lang. Kasi minsan ganun din ako natutulog. Nakikipagharutan sa katabi, nagpapasahan ng mga notes, nakikipagkwentuhan, nagmamasid lang sa ibang taong dadating, nagmamasid sa ibang batang malikot, nagsi-CR lagi. Naintindihan ko yung may problema talaga sa pantog, ha? Naintindihan ko. Labas ng labas, hindi mapakali. Literal talagang hindi nakikinig. Napipilitan lang talaga. Attitude check. Is it praise the Lord? Yeah. Literal na hindi pinakikinggan ang udyok ng banal na spirito na laging gumagabay sa tamang landasin. Alam mo nang inuudyokan ka ng banal na spirito na meron ka, no? Pero hindi mo
siya pinakikinggan, mas pinipili mo pa yung udyok ng sinabi ng kapitbahay mo? Yung udyok ng isang mayamang vlogger? Na sinabi sa church mag-tithe, sinabi niya, mag-invest ka dito sa na-scam. Mas pinipili natin yung sasabihin ng tao kaya nalilihis tayo, nandidiskaril. Literal na hindi nakikinig kasi namimili ng pakikinggang tao. Ulitin ko po. Namimili tayo ng pakikinggang tao. O pinakikinggang mensahe. Kapag mukhang kakampi, pinakikinggan. Yung magsaside sa'yo, pinakikinggan mo. Yung mukhang kakampi to sa akin eh. Kaya doon ka magsasabi. Doon ka magkikwento. Kapag mas bata sa'yo, at may sinasabi yung mas bata sa'yo, pero mature sa Panginoon, hindi mo yun papakinggan. Defensive ka dyan. Mas marami akong karanasan eh. Mas alam ko na yan. Bakit mo ko tinuturuan? Mas bata ka sa akin. Pero gagamitin pala siya ng Panginoon tong batang ito para sa'yo. Look at Samuel. Ang sinasabihan niya, manapakatanda na sa ministry. Paretar na nga. Pero ginamit siya ng Panginoon. Ito po pinapasabi ni Lord sa inyo. At alam ni, Eli. Alam niya na galing kay Lord yun. Hindi lang para i-bash, hindi para insultuhin. Talagang, ito po pinapasabi ng Diyos sa inyo. Na mamamatay po kayo. Sasabihin, pag gano'n sasabihin, batang to. Yun yung natural, di ba? Kapag ang isang tao mas mababa ang estado sa buhay kaysa sa'yo, mas may kaya ka at mas mahirap siya. Tapos sasabihan ka, look at you. Parang look at you. Parang gusto mo sabihin, mas blessed ka, kaya mas spiritual ka, kaysa yung mahirap na, kaya hindi mo nararanasan ng Panginoon, hindi ka spiritual. Ganun. So hindi ka makikinig sa isang tao mahirap lang at simpleng tao lang. Mas simple kaysa sa'yo pag kinumpare mo. So yun yung literal na nangyayari. Kaya kailangan sundin mo pareho ang Diyos at yung salita niya. Kasi ang posibleng mangyari, basta ako naniniwala ako sa Diyos. Pero pag may nagsalita na tungkol sa Diyos, may nanermo na sa akin tungkol sa Diyos, hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Nasasabihin mo naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka makikinig sa sinasabi niya. Maraming ganyan sa Pilipinas. Basta ako naniniwala ako sa Diyos. Basta ako may takot ako sa Diyos. Pero tanongin mo, nakikinig ba siya sa salita ng Diyos? Nagbabasa ba siya ng salita ng Diyos? Sinusunod ba niya ang salita ng Diyos? Hindi maaaring mamahalin ang Diyos, ngunit hinihiwalay ang salita niya. Hindi pwede. I love you, Lord. Okay? Hindi pwede pong ganun. Pero hindi mo naman pinapakinggan yung gusto niyang sabihin sa'yo. Kaya do not just call Him. Next slide. Do not just call Him. Ano po? Paano ba kayo mag-Lord sa Lord? Lord! 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 Ay, sabi diyan, huwag mong basta tawagin siya ng Lord na yan. Hindi mo naman siya sinusunod. Ano ba yung sabihin ng Lord sa Tagalog? Anong Lord sa Tagalog? Panginoon. Parang amo, di ba? Panginoon. Panginoon mo pala eh, di ba? May drug lord, warlord, ano pa? Gambling lord. Sinusunod lahat yan eh. Bakit si Lord na tunay, na Lord Jesus Christ, hindi sinusunod? Tama po? Naniniwala ka sa Diyos, sinabi mo may takot ka sa Diyos, pero hindi ka nakikinig sa sinasabi ng Diyos sa'yo. Hinihiwalay mo eh. Kasi ang
totoong follower ni Christ, Panginoon mo si Jesus, at nakikinig ka sa salita niya. Kailan ka tumatawag ng Lord, 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 Lord? Pag may sakit, Lord. Pag lang pera, Lord. Pag nag-break ng mag-jowa, Lord. Gusto ko nang mamatay, Lord. Pero pag may pinagagawa, o anak, baka nakakalimutan mo mag-ika po. Lord naman! O, biglang gano'n naman. Yoko nga, Lord. Biglang gano'n. Diba? Hindi consistent eh. You call him Lord, Lord. Salungat eh. Hindi mainam na laging nakaangkla sa Diyos, ngunit inaayawan naman ang kanyang salita. Ang alam mo, sige, puntahan mo ang Diyos lagi ka nakaangklang ganyan. Kumbaga sa anchor sa barko, di ba lagi ka nakakapit dun sa nakatali dun sa Pero pag sinasabi naman Diyos, sige, lumarga ka, ayaw mo naman kasi lagi ka nakaangkla, may pinapagawa sa'yo, hindi mo naman ginagawa. Hindi pwedeng paghiwalayin. Hindi ka makakausad. Bakit hindi pwedeng paghiwalayin? Because the Logos, the Word, ay si Jesus mismo. Okay, the Word is Jesus Himself. John 1:1, 1, isa, daling tandaan. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So hindi mo pwedeng pag-iwalayin at sasabihin mo, you believe in God and you don't believe His Word. Hindi pwede po talaga. And more particularly, sino yung Diyos na tinutukoy din dito? The God, the Son, who was made flesh. According to 1:14. 1:14. The Word made flesh. Sino yun? Si Jesus yun. So, hindi mo pwedeng pag-iwalay na love mo si Jesus, you call Him Lord, pero hindi mo love ang kanyang salita. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Kaya kung susundin mo si Jesus, susundin mo rin ang kanyang mga salita. Hindi lang nakikinig ng salita, kundi nilalapat ang mga salita ng Diyos sa buhay. Basta naniniwala ako sa Diyos, period. Hindi po pwedeng period. Iniwala ko sa Diyos at sinusunod ko ang kanyang salita. Why come to church? At upo ka lang na upo dyan, rinig ka na rinig ng sermon, after sermon. Bakit ka nagbabasa ng Biblia sa bahay kung hindi mo rin pala i-apply? Tama. Sinasayang mo lang yung oras mo magbasa, hindi mo rin naman pala i-apply. Sabihin niya sa katabi mo, sayang pagbabasa mo, hindi mo rin lang i-apply. Para ka lang nagbasa ng textbook. Buti pa nga yung textbook, nag-a-assignment dun nag-homework. Salita ng Diyos. Let's open our Bible to Luke chapter 6, 46 to 49. Luke 6, 46 to 49. Ito po yung passage natin kanina, pero nasa Luke naman. Okay? Ay, hindi pala. Okay. Tama. Because we need to apply and live what we have learned sa buhay po natin from God's Word. Apply and live what you've learned to your life from God's Word. At yan po ang matatagpuan natin sa Luke chapter 6. And alam na natin yung kwento niya na binasa po natin kanina. Luke 6:46 to 49. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? As for everyone who comes to me,
Lahat daw na lumalapit sa Panginoon, lahat na nagpa-follow kay Jesus, kaya tawag siyang Lord. And here's my word, yung sinasabi ko, may tenga, dapat nakikinig, and puts them into practice, ina-apply. Ganito po ang katulad niya. So nagkwento na ang Panginoon Jesus tungkol sa wise builder and a foolish builder. Yung isang wais na tao, matalinong tao, nagtayo siya ng bahay niya sa batuhan, sa bato. Yung isa naman, nagtayo naman, yung foolish builder, nagtayo ng bahay niya sa buhanginan. Okay, gusto ko lang ipakita sa inyo, ha? Pastora kayo, bakit bawal ba yun? Sa beach nga, ganun ang tayuan eh. Hindi naman sinabi ng Biblia na hindi pwede magtayo eh. Pwede naman talaga eh. Ang sinasabi doon, anong mas matatag dun sa dalawa? Pwede naman talaga. Pwede sa bato, pwede sa buhangin. Pero sino yung tumatagal? Siyempre yung nasa bato. Na madaling nag-crash yun. Na tsunami lang yun, wala na. Kasi nga buhangin. Pero pwede. Hindi nga lang nagiging matatag. Ang bilis lang nagkakrambol, ang bilis bumabagsak, hindi katulad nito. Kaya sabi ng Panginoon, ganito ang comparison ko, kapag nakinig kayo ng salita ko, pag sumunod kayo sa akin, nakinig kayo sa akin, ng dalawang tenga nyo, nakikinig, in-apply nyo pa, yan ang katulad nyo. Yung matalinong tao na nagtatayo ng bahay niya sa bato, tumatagal yan. Ang tibay niyan. Kaya hindi ka basta nadudupilas. Sa konting na-stumble ka lang sa isang tao dito sa church, hindi ka basta umaayaw kapag parang may nag-bash lang sa'yo ng konti sa ministry, hindi ka basta sumusuko kasi alam mo yung pundasyon mo. Yung mga foolish builder, konting ano lang, pinatamaan ako ni Pastora Kay, hindi na magsisimba. Hindi na magsisimba. Ganon. Yung deaconess, pinaganon-ganon yung anak ko sa Children's Church. Punta na ako sa Bartolina. Pinapapunta anak ko sa Bartolina? Na-offend ka na agad. Parang yung anak mo nilalagay sa Bartolina kasi yun yung term. Hindi na natin ginagamit yung word na yan na Bartolina. Children's Church po tayo. So, alam niyo yung ganon. Pag alam mong ina-apply mo yung salita ng Diyos, as you grow in the Lord, tumitibay ka ng tumitibay na kahit anong bulusok po ng mga problema dyan, inside and out, tumatatag ka lalo. Kesa po yung sa buhanginan, pwede naman. Pwede. Hindi lang tumatagal. Wise and foolish builders, hindi in-apply. Ang dami natutunan. Mga kabataan, nag-attend pa ng purity bowl. Laging pinapaalala sa salt and light na huwag gisingin yung hindi dapat gisingin. Question po yung huwag gisingin, hindi dapat gisingin. Batang-bata pa, dapat natutulog pa. Ang kanilang mga sensual things, desires, dapat patulugin muna. Ipilit ginigising, di na alimpungatan. Nag-crumble agad yung buhay. Imbis na nagtutuloy-tuloy sa ministry, naging successful sa kanilang career. And I'm warning you young people, kung ngayon pa lang, dapat dinidecide mo na yan, Pastora, I want to be a wise builder. I want to stand and build on a good rock, a solid rock sa Panginoon. Pakikinggan ko ang salita ng Diyos, i-apply ko yung mga natututunan ko. At doon mo makikita how blessed you will be, young people. Huwag kayong magpatangay kung ano yung uso. Okay? Matthew 7:24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ko ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Kaya pala po, pag binasa mo yung konteksto ng mga chapters na yan, laging maraming turo ang Panginoon. Okay? May nagbanggit siya sa Matthew 6, Matthew 5, mga Beatitudes po yan. Kasi gusto ng Panginoon na hindi mo lang pakinggan kundi i-apply mo. Halimbawa,
pinag-usapan niya dyan sa Matthew 7 na yan, yung pag-judge mo sa ibang tao. Okay. Yung golden rule. Tingnan natin yung slide, please. Yan. Anong instruction ni Lord pag tungkol sa pag-judge sa ibang tao? Be careful sa pag-judge. Bawal? Judgmental. Okay. A golden rule. Nilagay po, biblical po yung golden rule. Okay? Tungkol sa false followers, na maging wise ka, maging discerning ka, na hindi lahat kailangan mo sundin kapag alam mong false. No po? Yung pagbibigay, huwag ka masyadong hayabang naman ina-announce mo pa sa lahat na nag-donate ka. Yung ganun ba? Be discreet, pero sa happy-happy ka na nagbibigay. Sa prayer, huwag mong parang, Lord, ganun kalakas sa kaso. Parang ganun. Yung publican, sabi, binibit daw niya yung breast niya pag nagpe-pray siya. Ganun siya kasinsero. Hindi pakitang tao yung prayer niya. Yung mga ganun ba? Ano pa? Wala kasi sa notes ko to. Okay, serving God. Do not make your money your master. You can only serve one master. Hindi pwede yung pera. At maraming hindi gumagawa niya. Ano po? Worrying. Sinabi dun. Matthew 6 yan eh. Diba? Seek ye first the kingdom of God. Huwag kang mag-alala. Okay? Sabi dun sa bandang dulo, by their fruit, people will know kung kanino ka, kung kasino pa talaga Lord mo. So, kaya pala sinasabi itong mga to para maintindihan mo na kailangan mong i-apply talaga yung salita ng Diyos. Hindi ba sa narinig mo na, okay, judge not to be not judged. O narinig ko, okay, hindi kailangan mo i-apply. Giving daw, kailangan mag-i-ano lang. O di kailangan mo na i-apply. Kasi pag in-apply mo itong mga to, sa sobrang dami nito, marami po ito, pag in-apply mo, yung bunga ng buhay mong maganda, nakikita nila kung kanino ka sumusunod. Kay Jesus yun. Kasi kapag kay Jesus ka sumusunod, maganda sigurado ang bunga nun. Sundin mo yung mga ibang mga leader ng mga ibang mga kulto-kulto. Nagmumura yung leader, nagmumura din yung member, pansin nyo? Ganun po kung ano kasi yung leader, ganun po nangyayari. Kasi wala silang pake. Parang ganun. Kasi hindi pwedeng puro head knowledge lang po tayo. Okay, napakinggan ko. Alam ko yun. Matatagpuan nga sa verse, ano yun eh? Nasa Old Testament nga yun, alam ko yun. Hindi pwedeng puro head knowledge ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan talaga ng application. Hindi mabuting abusuhin ang kagandahang loob ng Diyos at tuloy na gawin ang salungat sa tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi pwede. Basta I am the righteousness of God. I am the righteousness of God in Christ. Okay, righteous na ako. Pero saliwang-saliwa naman yung ating ugali. Yung paano natin ina-apply yung mga salita ng Diyos. Kahit na gaano pa tayo kagaling tungkol sa mga doktrina, sa mga salita ng Diyos, hindi pwede mong abusuhin. Kaya pag binasa niyo po ang Romans, dahil ba na-realize nyo na nakapakalaki ng grasya ng Panginoon tutuloy-tuloy ba kayong magkasala? Kaya nga binibigyan tayo ng guidelines sa salita ng Diyos para saan ba yung holiness? Para saan ba yung magiging mabuti kang tao? Ma-apply mo yung mga salita niyo. Para yung ibang tao, makikita nila si Jesus sa atin. Yun naman yung purpose nun. Hindi para magyabang tayo na mabuti na tayo, bumait lang tayo. Hindi para yung mga ibang tao, paano ka bumait? Si Jesus po yun. So lalo silang lalapit. Okay. Kailangang maging consistent ang ating pagkilala sa Diyos, consistent sa pagsunod ng kanyang salita. Yun yung totoong matalino. Tanong sa katabi mo, matalino ka ba? Sabihin mo, 95 ako sa card. Sa card lang. Conclusion na po ako, nagbagong buhay na si Pastora. Conclusion na. Akala nyo lang yon. Kasi yung conclusion ko, isang boring point yan. Kung gusto nating mangyari na mapakinggan ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at gawin ang pinagagawa niya,
kailangang tiyakin na nasa tama kang pundasyon. Kaya mo pala hindi magawa-gawa yung pinagagawa ng salita ng Diyos, mali yung foundation mo. Baka nga hindi ka talaga nakasalig sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kaya kahit anong pilit mo, sasabihin mo sa asawa mo, magbago ka na, hindi yan basta magbabago kung hindi tama ang pundasyon niya. Kaya siya nagbabago kasi nakilala na niya si Kristo, matibay na yung pundasyon niya. Huwag mong pilitin na isang tao magbago. For your sake lang yun eh. Kasi nahirapan ka na. Pero kung for His sake, yung kung sino man yun, yung anak mo ba yan, asawa mo ba yan, huwag niyong piliting magbago. Ang kailangan nyo, iluhod nyo sila sa Panginoon para ma-enkwentro nila si Jesus na magbabago ng kanilang buhay. Kasi hindi naman tayo magpapabago sa kanila. Kaya kailangan makita yung application muna ng salita ng Diyos sa atin para makukonvince sila. Hindi sila makonvince eh. Kasi ikaw pa yung nang-aaway sa kanila. Ikaw pa yung nanggagancho sa kanila. Diba? Ikaw pa yung bastos sa kanila. So, sasama ba ako sa iyo? Ganyan ang buhay mo. Hindi mo naman ina-apply ang salita ng Diyos. Perfect ba kailangan? Hindi naman po. Pero pag nakikita nila na kahit nagkakamali ka, sorry ka kaagad. Ako, nagkamali ako, Brad. Honey, pasensya ka na ha. Oo, nasigawan kita kanina, pasensya ka na. So, makikita yun ng asawa mo later on. Bumabait na to asawa ko. Nag-apologize ha. Dati ako sorry na sorry eh. Diba? Alam niyo po yung Leaning Tower of Pisa? Hindi ko na napakita kasi yun dyan sa picture. Yung nakatagilid po sa Italy na building. Hindi bumabagsak yun. Pero sabi nila, according to research, meron talagang something wrong dun sa foundation. Buti na nga lang daw medyo naalalayan pa yata nila yan. Pero nakatagilid. Okay. Kumusta po ang buhay natin? Nakatagilid ba? Ang hirap kaya tumayo na Di ba yung laro natin yes, no? Yung mga ganun. Yung gaganon ka. Uy, yes, no, no, no. Di ba ang hirap kasi hindi ka sure. Hindi ka sure kaya ka tumutumba. Maganda dapat sure. Para steady ka. Sa mga gymnastics, malalaki yung points. Kapag bagsak mong ganun, walang ka ano-ano masyado. Yung parang, sure na sure. Paano magiging sure? Let's look at Jesus. Jesus, the cornerstone. Okay, Jesus is the cornerstone. Ano ba yung cornerstone? Yan. It is the first stone set in the construction. Sa mga sanay ho sa construction, dito people, the first stone set in the construction of a masonry foundation. At lahat na ng ibang bato, yun ang magiging gabay. Yung cornerstone, yung pinakita kong picture, may picture yata ako, kuya. Yung pinakita kong picture ng unang-unang, okay. Yung cornerstone, parang yung kantong ganun. Yun ang pinakamalakas, pinakamatibay na stonework. Magiging gabay para sa lahat ng direksyon ng buong building. Si Jesus being our cornerstone at ang kanyang salita ang magiging gabay ng bawat isa sa atin para magkaroon ng direksyon ng buhay natin. We need Jesus, the cornerstone. Kasi si Jesus perfectly plumb, perfectly square. He's perfect. Skwaladong skwalado. Pag naka Jesus, ang buhay.
Ang tawag sa Tagalog niyan ay panulokang bato o kaya batong sandigan. Okay? Cornerstone. Tabingi ang buhay, uuga ang buhay, pag hindi si Jesus ang iyong batong sandigan. Uuga ng uuga po yan. Pag tuloy ng uga na uga yan, magkakarambol po yan. Pero kapag ikaw ay nakatindig at tama ang iyong pundasyon, uuga man yan, unti lang. Tayo yan. Uugang konti, may earthquake, ganun lang. Pero kung malambot po yung, hindi po solid, yung cornerstone, hindi humatibay yung pagkakagawa niyan. At nag-rely ka po sa yaman ng mundo, naniwala ka sa mga hula, ng mga mangkepweng, at mga kung ano-ano pang mga mother, ni madam, ni ganun. Ano sinabi ng tarot cards? Ay, speaking of tarot cards, parang nagkatotoo yung kay Katniel dati. Hinulaan lang daw yun. Meron pang hula ulit. Na may hula ulit, yung isang parang medyo homosexual. Baka sabihin nyo, pasarahan. Hinulaan niya na may crash, magko-collide na dalawang eroplano, hindi sa ere, and nag-collide yung Japan Airlines. Tsaka yung cargo, parang gusto kong maniwala sa kanya. Di po. Ang gusto po nating sabihin dito, maraming pwedeng maging pundasyon. Pundasyon ng iba ang manghuhula. Kaya doon na nagre-revolve yung buhay nila na kung ano yung sinabi ng manghuhula, doon niya igigiya tuloy yung buhay niya. Okay? Kung ano minsan yung mga instructions natin ng mga evil counselors natin, yun yung nagiging pundasyon mo. Kasi sabi ni teacher kasi sabi ni lola ko ganito, pero medyo ang payo niya evil. So, mga buhanginan. Hindi kaya dapat dito tayo sa cornerstone. Matibay na sandigan. Para hindi tumabingi ang buhay. Hindi mo pwedeng sandigan ang iyong mga karanasan. Dami ko na kasing karanasan alam ko na yan. Hindi pwede. Hindi humatibay yun. Hindi po matibay yun. Kailangan niyo po yung Rock of Ages. Hindi si Ages, Rock of Ages. Jesus Christ, Lord of the Ages. The Rock of the Ages. Ang kanta ho natin yan po kanina. A life not built on the rock of Jesus Christ will crumble. Kailangang makita ang tibay ng pundasyon. Know His Word, study His Word, apply the Word of God. So that you will be as solid as a rock. Solid as a rock. Gusto ko po nun, Lord, I want to be a solid follower of Christ. Solid as a rock. Sino po dito ang gusto ng buhay niya ay naguguho? Wala may gusto nun. Walang gusto nun. Nakita nyo na nga yung buhay na iba na gumuguho, hirap na hirap sa buhay, ang hirap magtayo ulit. Nakita nyo na yun. Bakit mo pagagayahin yung lifestyle nila? Bakit mo ba susundin yung nangyari? Kasi sila tatay nga, ganun din, naghiwalay din, hiwalay din ako. Si nanay nga, playgirl nga, di mo pwede mag-playgirl. Nakita mo na nga, gumuguho yung buhay niya, hindi na walang kapayapaan ang puso, laging galit tuwing bawat araw na ginawa ng Diyos, galit na galit. Kasi asar sila sa buhay, kasi nga gumuho na inside of them. So gagayahin mo pa ba yun? Yung pa ba yung magiging sandigan mo? Instead na yung cornerstone ang Panginoong Yesus?
God is my rock. He is a solid foundation. He is an immovable, unshakable, faithful fortress. Napakabuting kapitan ang Diyos na hindi nagbabago. Napakainam tindigan ang salita ng Diyos na sa buhay ay makapagpapabago. 1 Peter 2:6 and 8, Jesus the cornerstone. Yan po yung verse na pinanggalingan niya, na siya po ang ating pong cornerstone, the precious stone. Ang mensahe po ngayong unang linggo ng 2024, naglalayo makita natin kung saan tayo nakatindig o nakaukit ang ating buhay. Our life should be set on a stone. Ay, mamaya pa po yata yan. Our life should be set on a stone. Or better yet, okay, set on the cornerstone. Pag sinabi pong set on a stone, ito po ay isang idioma, sa dulo ko na dinefine. Pag sinabi pong set on a stone, ito po yung idiomatic expression ng ibig sabihin, hindi na po yan mababago, hindi na po yan may erase, hindi pwedeng ma-pull yung sword. Kaya yun yung picture ko po kanina. Hindi na ho basta pwedeng ma-pull yung sword kasi nakataga na sa bato. Ano po ang sword? Ano po yung sword? It is the Word of God. Nakataga na ang salita ng Diyos sa bato, the cornerstone. Hindi pwedeng paghiwalayin yan, napakatibay niyan. Hindi pwedeng ma-erase. Pag sinabi ng Panginoon, I will bless you, I will bless you. Pag sinabi ng Panginoon, iingatan kita. Hindi yun magbabago yun. It's done. It's complete. Done and complete in Jesus and His Word. We are with Jesus and His Word for good. For good na po yan. Ibig sabihin, huwag kayong matakot. Ay, baka mawala yung kaligtasan ko. Naku, baka. Mag-communion po tayo ngayon. Gusto po ipaalala sa atin ang pangungumunyo natin na nakataga na sa bato ang iyong kaligtasan. Hindi yan basta nawawala unless ayaw mo nang maniwala kay Kristo. Na kahit na tayo nagkakamali paminsan-minsan, may blunders pa rin tayo, nakataga na ho sa bato, sa kanyang salita, sa Panginoong Jesus, na tayo ay safe and secure sa ating kaligtasan. Sino natutuwa dyan? Praise God! Thank you, Lord! Kaya po, isa-celebrate ho natin ang communion. Pag nangumunyon tayo, naku, salamat po, Lord. On Christ the solid rock I stand. Diba? Grabe, salamat po kapag naumunyon. Pag kinain mo yung tinapay, paalalahanin mo na salamat. Na-enkwentro kita at ipinakilala mo sarili mo sa akin, Panginoon. At ngayon, nagbabasa na ako ng salita mo, nakikinig ako, wow! Solid! Magiging solid ako. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay kang muli para maging sure ang aming salvation. It is set on a stone. Nothing can remove it. It's done. It's complete, Lord. It's unchangeable. Thank you for your grace, Lord. Salamat po na enkwentro ka namin sa aming buhay. Pinakilala mo yung sarili sa amin, Panginoon. At thank you po kasi open ang Word of God para matutunan namin, ma-apply namin sa aming mga buhay. Thank you for our salvation, Lord, that as we take this bread and wine, salamat sa paglilinis, kagalingan ng katawan, at lahat ng hindi magaling sa aming buhay, pagagalingin mo, Panginoon. We claim it, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Pagdating po sa inyo, kainin po ninyo na may pasasalamat sa Panginoon at inumin niyo po yung wine. Worship. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly live
sound. Oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to Thank you, Lord. stand before the throne. Thank you, Lord. Yes. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the Memorize natin. solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. Shall we all stand po? And let's continue to worship the Lord because He is our solid rock. He is our solid rock. And as we sing this song, let's continue to believe in His word, in His promises, and in Him. Hallelujah. In Christ alone, my hope is found. He is the light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of grace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Amen. There in the ground, His
Hallelujah. Lord, we honor you. We honor you, Lord, today. Thank you for the start of this year, Lord. Tinuturuan niyo kami to continue to stand on a firm foundation, none other than the Lord Jesus Christ and His Word. Nire-rebuke ho namin ang gawa ng dyablo sa aming buhay sa ngalan ni Jesus. Iistorbohin kami, di-distract kami, scheme of man gagamitin niya sa amin. In the name of Jesus, I pray for empowerment, Lord, na kami po'y covered lagi na ang iyong dugo, Panginoon, at ang iyong salita ang magpupuno sa aming puso at isip. Na nothing, Lord, nothing will harm us, nothing, Lord, can distract us from following you, Lord, solid as a rock. Thank you, Holy Spirit, for always being our parakletos, our helper, Lord. Tutulungan mo kami. Salamat po. Hanggang kami kunin mo, hanggang kayo'y dumating, Panginoon Diyos, we'll be solid followers of Jesus Christ. Thank you po. As we dismiss, Lord, magningning nawa si Jesus sa aming buhay upang mas maraming tao pa ang mailapit namin sa iyong paanan. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. Alright, sa Sunday po ay i-announce po namin yung ating mga nominees. At kung hindi pa po kayo member, ay hindi po kayo kasali dun sa members assembly at election po. Dapat po official member. Okay po? God bless you po. 7:00 ho tayo sa susunod, ha? Mas maaga po tayo.